Congratulate niyo po ang inyong mga sarili dahil nasa huling bahagi na tayo na Book of Revelation. And I hope na more than anything else po, maasa ako na naging mas malinaw sa atin yung purpose ng pag-aaral natin. Na ang aim po natin ay individually, ihanda yung mga puso natin sa muling pagbabalik ng Diyos. Yun naman talaga. Collectively, tayo bilang church, magkaisa tayo dun sa understanding na babalik ang Diyos, babalik sa Panginoong Yesu Cristo. So ano ang gagawin natin habang nag-aantay tayo dun sa muli niyang pagbabalik? So sana maging po yun. And some of the few things, again, the last part will be Jesus is coming soon. And this is, napapaisip po ako kasi nung sinabi ng mga apostol na paparating na si Jesus, that was 2,000 years ago. Iniisip ko, kasi technically ang isang henerasyon is 25 years. So ilang henerasyon na yung dumaan? At tatanungin natin, hanggang ilang libong taon pa ba yung kailangan hintayin na para sabihin natin, gano'n ang pasensya ng Panginoon. With looking at the book of Revelation, malinaw naman yung sinabi ni Apostle John na darating yung panahon na magiging mahirap ang sitwasyon sa ating lahat ng tao, na wala na tayong ibang iibigin, kundi matapos na ang lahat. Paano tayo mga Kristiyano? And so few of the reminders po, bigyan po natin ng background muli yung ating pag-aaral. So yung verse 22 po, yung chapter 22 is epilogue na po ito. Ibig sabihin, kumbaga sa sulat, huling habiling. Diba? Parang naranasan ko pa po yun na yung panahon dati na yung sumusulat ka pa literally sa mga kamag-anak mo sa ibang lugar, sumusulat pa sa tatay. Diba yung yung mini-mail mo pa, naalala ko pa po yun. Yung talagang pupunta ka sa post office. Diba? Tapos, pag yung ang haba-haba na nagsulat ko, tapos nag-iisip ka na kung paano mo siya isasara. Diba? So, parang i-treat natin ito na ganito yung gustong sabihin ni Apostle John. At the same time, sa bandang huli, nire-reaffirm niya yung invitation sa atin ng Panginoong Diyos na magkaroon ng relasyon sa Kanya. At the same time, nandun din yung warning. Diba? So, yung buong Revelation po talagang, it's a biblical narrative. Ibig sabihin, ito ay isang kwento na ito yung sinasabi ng Diyos na gagawin niya. Diba? So again, kung titignan po natin saan na yung mga nangyari na at saan pa lang yung mangyayari, again, for me right now, hindi na importante kung saan na yung nangyari at saan pa yung mangyayari. Pero ang importante doon, alam natin yung mga signs, alam natin yung kailangan nating responsibilidad habang nag-aantay tayo sa pagdarating ng Panginoon. Since this is an epilogue, kung babasahin po natin siya verse by verse, sabi ko nga, huling habilin siya. So, ito na yung mga huling habilin ni John na dapat nating gawin as a church at dapat nating mga tandaan. So, nariyan na yung eminence of Christ's return. Ibig sabihin ng eminence, ibig sabihin nalalapit na. Diba? Nalalapit na. So, pinapalalahanan din tayo ni Apostle John o ni John na yung biyaya sa pagsunod. At habang sumusunod tayo, ano yung dapat natin ginagawa? Na sumasamba tayo sa Panginoon. At saka, fixed destiny ng mga tao tumanggap at hindi tumanggap sa Kanya. Pinapaalalahanan din tayo ng judgment and reward. Diba? Ano yung paghahatol na gagawin ng Diyos. At the same time, ano rin naman yung reward na ibibigay niya sa mga nag-aantay sa Kanya.
at yung claim ng Panginoong Hesukristo na Alpha and Omega. Now, sa Greek alphabet, yung Alpha is the beginning and the Omega is the end. Para siyang A to Z. Ganon. So, pero yung claim ng Alpha and Omega, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ang Alpha and Omega, na siya yung may pinagsimulan, ibig sabihin lahat ng bagay may simula at lahat ng bagay may matatapos. At siya yun. Yung claim niya na yun. So, ibig sabihin, sa lahat ng kanyang pangako, mapagpasensya ang Diyos, maawain siya. Pero ibig magsabihin na continually magpapasensya ang Diyos. So, ibig sabihin, merong panahon na kailangan ng maputol para ma-fulfill yung buong promise. So, ibig sabihin, pag bumalik ng Panginoong Hesukristo, kinuhanan niya lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Yung kanyang patience na ibinigay pagdating sa kasalanan, pagdating sa tao, matatapos na. Kasi pagdating sa langit, wala nang kasalanan. Wala nang salvation, wala nang luha, wala nang struggle. So, ibig sabihin, meron ding ending ang lahat ng bagay. Merong happy ending, kumbaga gano'n. But kaya nga inulit-ulit ni John yung invitation ng eternal life. Kasi yung pagbibigay ng buhay na walang hanggan, doon natatapos yung galit at pasensya ng Diyos. Kasi kailangan na niyang i-fulfill yung pangako na buhay na walang hanggan para sa lahat. But at the same time, again, nagkulit si Apostle John ng kanyang warning. Kasi, again, in human nature, hahanap tayo ng mga bagay na komportable nating paniwalaan ng alternative. Diba? Alam nyo, isa sa mga bagay na medyo naguluhan ako doon sa alternatibong paniniwala na wala raw impyerno. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. So kung dakila ang pag-ibig ng Diyos, paano niya ipapupunta sa impyerno yung taong minamahal niya, di ba? Ganun ang niya. Ganun ang mindset, sabi ko, grabe. Grabe na talaga ang turo. And prevailing po yun hanggang ngayon. Prevailing siya. So, ibig mo sabihin nun, sabi na, dakila ang pagmamahal ng Diyos. So, ibig sabihin wala siyang dadalhin sa impyerno. Pero meron silang isang bagay na nakakalimutan. Para maging dakila ang pag-ibig ng Diyos, kailangan merong hustisya. Okay? Para malinaw ang kanyang awa, kailangan meron ding punishment doon sa maling ginawa. And lahat naman tayo, wala namang makakaabot doon sa standard ng Panginoon. Kaya nga kailangan natin ang kanyang grasya. Diba? Kailangan natin ng grace. At yung grace na yan, pumapasok doon sa pag-amin natin na makasalanan tayo. At walang ibang bagay o na makakatapon doon sa kasalanan na yun, maliban doon sa kapatawaran, sa kapatayan ng Panginoong Jesucristo. So, overall, doon sa Book of Revelation, hindi po siya secret prophecy code. Okay? Yung parang kailangan mong alamin, ano ba yung, alam niyo po yung di ba yung Rubik's Cube? Ako po mahilig. Ako po wala po pasensya maglaro na. O sige, puzzle na lang, puzzle. Si Samara kasi mahilig sa puzzle. So, nung last week po kasi, binisita siya ng lola niya. So, naglaro sila ng puzzle. 100 piece yata yung puzzle na yun. Si Samara naman tuwang-tuwa ng buhin. Yung nanay ko naman, nauubusan na ng pasensya. Diba? Tinatrato natin minsan na yung Book of Revelation para sa puzzle. Na kailangan mo pang hanapin yung well, at the end of the day, hindi naman yung pagbubuo lang ang importante. Ano yung mabubuo mo? Diba? Ano yung mabubuo mo? So mabubuo mo na yung buong, yung mensahe ng Diyos
So, from the book of Revelation, makikita natin, sabi nga rito, it's a symbolic vision for every generation of the church. So, intention ba ng Diyos na lituhin tayo? Na pahirapan tayo? Hindi po. Ang intention ng Diyos ay that we will wrestle in His Word. Ang intention ng Diyos, maglaan tayo ng oras ng panahon kasi para magkaroon tayo ng ownership. Diba? Pansinin po ninyo, bakit ang hirap para sa mga tao na tanggapin ang salvation ng Panginoong Jesucristo? Ilibre naman siya. Why? Kasi nandun yung sense of kailangan may ownership. Diba? Kailangan, para mapasayo, kailangan meron ng ibinigay na kapalit. Ang hinihingi ng Diyos na nakapalit yung buhay natin, yun yung hindi kaya isuko ng tao, di ba? Yung pride ng tao, ang bagay na ayaw niyang isuko ay yung buhay niya. Yun yung kailangan kapalit para meron kang ownership doon sa kaligtasan na yun. Di ba? So, kailangan natin siyang pag-aralan para we could also gain ownership to it. Maintindihan po natin. So, with this, makikita natin sa history yung pattern ng Panginoon kung paano siya nagliligtas. Makikita rin natin yung faithfulness niya. Na hindi iba yung Diyos ng lumang tipan at saka yung Diyos ng bagong tipan. Yung Diyos na lumikha sa simula pa lang hanggang doon sa Diyos na magpapatapos ng lahat ng bagay nito. So, ano ang nais ng Diyos? Sa muli niyang pagbabalik, tatanggalin niya ang kasamaan. Tatanggalin niya ang evil. Pero, ibig sabihin na matatapos na yung kanyang pasensya. Kasi, yung patience ng Panginoon, kailangan matapos para mawala yung kasalanan. Kasi kailangan na niyang ibigay yung reward doon sa mga naniniwala sa Kanya. So mga kapatid, mauubos din ang oras natin. Mauubos din ang pasensya ng Diyos. Diba? Kaya nga importante na pinapaalala sa atin ni Apostle John, yung importansya na malinaw sa atin kung ano ba yung dapat. So, sa bandang huli, ano ba, actually mga kapatid, wala na tayong dapat, ibig ko sabihin, wala naman hindi ko naman sinasabi huwag na natin pagbalikan ng pag-aralan. Pero as we covered everything, gusto ko lang po itong isara kung ano yung mga bagay na dapat pa nating asahan. Unang-una, sigurado ang pagbabalik ni Kristo. Mga kapatid, huwag na huwag natin kakalimutan na siguradong babalik siya. Okay? Marami sa ating mga Kristiyano na nabubuhay tayo araw-araw because we would like to survive day by day lang. Pero subukan natin habang we survive every day, susubukan, lagay rin natin sa isip natin na babalik ang Panginoong Jesucristo. Darating din ang panahon na hindi na tayo mapapagod sa trabaho. Na hindi na natin kailangan hatiin yung katawan natin. Kasi wala na tayong ibang pagtutuunan kundi siya at siya lamang. Diba? Yun yung siguradong pagbabalik niya. Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi ni John dito, tingnan mo, ako'y malapit na dumating. Actually, si Jesus Christ na nagsasalita rito. Pinagpala ang mga nag-iingat ng mga salita ng propesiya ng aklat nito. Ang ibig sabihin ni John dito, those who will persevere, those who will continue to hold on to the promise ng aklat na ito will be rewarded, will be blessed. So ano ba yung sinasabi ng aklat na to? Ano ba yung sinasabi ng buong Bible? Babalik ang Panginoong Jesucristo. So lahat ng umaasa na babalik sa Kanya will be rewarded. True naman yun. Diba? Yung the reward of life. Na yung mga umasa sa Kanya, nag-antay sa Kanya, yung mga Kristiyano. So lahat tayo, meron ng blessing doon. The moment that we die, the moment that we will be with Him, meron na yun. Kaya nga, mga kapatid, huwag natin kakalimutan, araw-araw sa buhay natin, sa mga panahon na nagkakasakit tayo, sa mga panahon na napapagod tayo, sabihin natin sa sarili natin, sa mga panahon na hindi sigurado ang mga pangyayari sa paligid natin, sa mga panahon na hindi sigurado ang numero ninyo sa loto,
Di ba? Mas sigurado na babalik si Kristo. Okay? Hindi natin alam kung anong lalabas ng numero ng loto. Pero alam natin na babalik sa Panginoong Jesucristo. Isipin natin mga kapatid, there's a great change in your mind na kung sa lahat ng bagay, iisipin ninyo. So kung nag-aantay ka, siguradong babalik si Kristo. Ano ang dapat mong gawin? Di ba? Ang sabi rin ni John, kung aalis ako at ipaghahanda kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili. Upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Diba? So kung habang nag-aantay ka sa Kanya, anong gagawin mo? Diba? Kung sigurado ka na babalik ang Panginoong Jesucristo at nag-aantay ka sa Kanya, anong gagawin mo? So kung araw-araw iisipin mo yon, araw-araw ilalagay mo sa isip mo yon, darating ang Panginoong Jesucristo, babalik siya, ano ang dapat mong gawin ngayon? So every day, hindi ka lang magsusurvive. Every day, gagawa ka ng paraan para maintindihan mo bakit siya babalik. Diba? So kung halimbawa, pupunta ka sa trabaho, sasabihin mo, imbis na sasabihin mo sa sarili mo, nako, panibagong araw na naman ng trabaho. Diba? Or panibagong araw na naman nagigising ka para ihanda ang pangangailangan ng ibang tao. Diba? Darating din ang Panginoong Jesucristo. Na darating ang araw, habang ginagawa ko to, darating ang araw na ako naman ang paghahandaan ng Panginoong Diyos. Diba? There's a great feast in His presence. Diba? Alam niyo po, kada umaga, ako po yung naghahanda ng baon ng 2 bata. Actually, si Charlotte, hindi na namin pinagbabaunan. Pero, hinahanda yung mga ibang gamit niya just to make sure na dala niya lahat ng gamit niya. Ganun din si Samaria. Ako yung nagluluto ng baon niya, ako yung nagpe-prepare ng baunan niya. So, tuwing umaga, ginagawa ko po yun bago ako pumasok. And may mga pagkakataon na hindi ko siya magagawa. Pero parang sa loob ng isang araw, kulang yung, parang pinakalimutan akong gawin. Diba? Parang gano'n. So, ibig sabihin, ganun din tayo na as we go every day in our life, ilagay rin natin sa isip natin na darating ang Diyos. Darating ang Diyos. Why? Kasi pag ganun ang iisipin natin, yung mga bagay na masaya tayong gawin o itinalaga ng Diyos na gawin natin, mas may meaning siya. At kung darating yung mga panahon na mahirap yung buhay, sasabihin mo rin sa sarili mo na balang araw bibigyan ka ng Diyos ng mas maganda. Hindi man dito sa lupa, pero dun sa mas sigurado, yung langit, yung mansion mo sa langit. Kaya mga kapatid, kung hindi tayo kaya makumbinsi ng isang katotohanan na ito, walang anumang katotohanan sa Biblia kaya makumbinsi sa plano ng Diyos. Kung hindi natin kaya kumbinsihin yung sarili natin na babalik siya, wala nang bahagi sa Bible na ito na pwede pa rin natin paniwalaan. So kung hindi natin kaya paniwalaan na babalik siya, hindi natin kaya paniwalaan na siya ang lumikha ng lahat. Kung hindi natin kaya paniwalaan na babalik siya, wala rin importansya na namatay siya, wala rin importansya na muli siya nabuhay, at wala rin importansya na nangako siya na maliligtas tayo. Kaya mga kapatid, importante na araw-araw sa buhay natin, kung pihinsihin natin yung sarili natin, nababalik siya. Dahil sa mga bagay na totoo, pag sinabi natin, yung bagay na to gagawin ko kasi totoo to sa buhay ko. Like, halimbawa, mahalin ko ang asawa ko. Diba? Every day, I'm called to love my wife. Diba? Pero alam ko na babalik sa Kristo at balang araw, iba na yung magiging posisyon namin bilang mag-asawa sa harap niya. Pero alam kong babalik siya, masaya ako dito, lalo ko pagmamahalin ang asawa ko. Sa mga panahon na mahirap ang buhay, sa mga panahon na nangangailangan ka, dahil iniisip mong babalik ang Panginoong Jesucristo, alam mo na may mas bagay na mas importante kaysa rin sa mga bagay. Okay? So, it will really, really change our mindset
Kung araw-araw sasabihin natin yun. Kaya tandaan natin, siya ay babalik. Every day, siya ay babalik. Siya ay babalik. Kaya ikalawang katotohanan mga kapatid, ano ang aasahan natin? Tinatawag tayo na mag-antay ng may pagsamba at kabanatan. So habang nag-aantay tayo, alam mo, meron pinento sa akin si Kuya Mac. One time daw, merong sasakyan na pumarada doon sa harap ng opisina niya. Hindi nagpatay ng makina yung sasakyan niya. Nakaharap yung tambucho doon sa bintana niya. So, sabi niya, ano ba yung mabahong amoy na yan? Natawa lang ako kasi it started the conversation tungkol sa what do we value sa buhay na to. Tapos meron palang isang bisita na yun pala yung galing na usok sa sinabihan na patayin yung makina kasi nagpo-cause din siya ng pollution. Diba? So, ang Baguio kasi very strict sila pagdating sa kalat, sa pollution. Tapos, sumagot daw sa kanya yung pastor na yon. Sabi sa kanya, okay lang yan. Sisirain naman lahat ng Panginoong Jesucristo ang lahat. So, ibig sabihin, it diminishes the value of life just because sisirain ng Panginoon. Hindi nga eh. Dahil nga, bibigyan tayo ng bagong new heavens and new earth ng Panginoong Diyos. Lalo nating alagaan yung mga bagay na itinalaga niya sa buhay natin. Diba? Yung environment na meron tayo, yung kalikasan na ibinigay sa atin, ibinigay yan sa atin para mag-reflect ng glory niya. So, kailangan natin siyang alagaan, kailangan natin siyang i-value hanggang ibigay ng Panginoong Diyos yung mas maganda. Yung mas, this is one thing. Kaya may mga tao, bakit may mga taong aksaya? Diba? Parang yung sa tubig. Okay lang yan, mauubos yung tubig. Sa heaven, mas maraming tubig. Parang, kakaibang mindset, diba? Diba? Hindi ko naman sinasabing, huwag sambahin natin. Hindi ko naman sinasabing sambahin natin ang mga bagay na to. Sinasabi ko lang na bigyan natin ng halaga. Kasi itong mga bagay na to, ginagamit ng Diyos to reflect His holiness and to also benefit us para magpatuloy tayo sa Kanya. Kaya nga sinasabi rito, ano ba yung sinasabing, hayaang magpakasama pa ang gumagawa ng masama at ang marumi magpakarumi pa at ang matuwid ay magpakatuwid at ang mga banal ay manatiling banal. Hindi, ang sinasabi ko rito, so ibig ko sabihin, pag mayroong taong makasalanan, sige, hayaran natin sila makasalanan. Hindi, ang context ko actually nito ay pipiliin ng tao kung ano ang gusto niyang gawin. Na may freedom o binigyan in His own agency, binigyan ng Diyos ng kalayaan yung mga tao sa kanilang mga desisyon. Kaya nga importante na sa ating mga desisyon araw-araw, as we continue to live ourselves, should be everything that we do should always reflect worship and holiness. Halimbawa, yung paggastos. Diba? Typical kasi sa atin yung gagastos ka. Diba? Like for example, yung mga kasama ko po kasi sa opisina, medyo nakakaangat ng konti sa buhay. So may mga lifestyle sila na kaya nila, afford nila. Ako po kasi nagbabaon ako. Pag pumapasok sa office, nagdadala talaga ako ng baon. Kasi, actually, kaya ako nagbabaon kasi tamad po ako maglakad ng bumili ng pagkain. Diba? Meron naman po mamimila ng mura, tamad lang talaga ako maglakad sa init ng araw para bumili ng pagkain. So, gusto ko na, pagdating ko doon, pagkakain ako, sila mag-order. So, siyempre, minsan naiingan nyo, sige, pasabay naman ang order. Pero, di ba, may baon naman ako. What I'm saying is, importante na bawat desisyon mo sa buhay should reflect God's holiness and God's and worship towards Him. So, iisipin mo, magagastos ako ng ganito.
Ano ang magiging consequences nito na pagagastos ako ngayong araw na to? Na meron naman akong baon. Diba? Just the fact that you are careful into your expenses also reflects na meron ka mga bagay na kailangan mong i-prioritize. And mga bagay na kailangan mong i-value. And that alone also gives us an opportunity to reflect on God's holiness. Diba? And to reflect, to worship God. So pwede mo naman sabihin na sa sarili mo na itong gagastusin ko dito, pwede kong itabi for a much more important thing. Itong gagastusin ko dito, pwede kong itabi para, cliche. Sige, ibibigay ko sa church. Diba? It's a cliche, but that can be done. Pero ang sinasabi rito, lahat ng action na gagawin natin, merong consequences yun. And ang consequences dapat ng action natin ay worship and holiness. Yun yung dapat consequences na meron tayo sa lahat ng gagawin natin bagay. Diba? Gusto mo mag-aral. Bakit gusto mo mag-aral? So that you could serve other people more. Does it reflect worship and holiness? Then it can be worship and holiness. Diba? Gusto mo maglaba. Diba? As simple as paglalaba. Diba? Why would it reflect God's worship and holiness? Diba? In the very first place, sino ba talaga ng word? Nung nilikha niya si Eva at Adan, hubad man sila, hindi nila kailangan maglaba. Diba? Pero meron din talaga ang Diyos na gawain para sa kanila. Diba? And this is my way that I could give back to my family na siguraduhin ko na meron susuotin din yung mga anak ko na maayos at malinis na damit. Diba? As simple as every day that we do everything, kailangan nga lahat ng ito would reflect holiness and worship. Ang sinasabi rito, kaya nga mga kapatid si Paul, sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos na ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Ibig sabihin, every aspect of what we do with this body should reflect holiness and worship. Bawat desisyon na kailangan natin gawin should reflect holiness. Halimbawa, yung celebration, may birthday sa family ninyo, bakit kayo magse-celebrate? What is worship and holiness sa magse-celebrate ng birthday? Diba? Bakit tayo naghahanda para sa isang taong mayroong birthday? Bakit natin sineselebrate yan? Because it reflects God's holiness. Siya ang mayroong hawak ng lahat ng bagay na to. Diba? We celebrate kasi siya ang nagbigay ng buhay. And as we celebrate, we worship God and thank Him. Diba? So kailangan, habang nag-aantay tayo, lahat ng bagay, lahat ng desisyon, it should reflect worship and holiness. Kaya nga mga kapatid, huwag natin hintayin huli na ang lahat. Na wala na tayong idadahilan para sumamba at hanapin ang kabutihan ng Diyos. Again, darating ang lahat na tapos na. Diba? Tandaan natin na mahaba ang naging pasensya ng Diyos sa atin. Mahaba ang pasensya ng Diyos para hanapin natin ang Kanyang kabanalan. Mahaba ang pasensya ng Diyos para bigyan tayo ng oportunidad na sumamba sa Kanya. Wala tayong pwedeng idahilan sa Kanya na bakit hindi ka sumamba. Hindi mo pwedeng idahilan sa Diyos na hindi ko alam. Hindi mo pwedeng idahilan sa Diyos na, Lord, I don't know your holiness. Everything around us can reflect God's holiness. Diba? Kayo mga kapatid na naririto ngayon sa church na to, reflect God's holiness. Why? You have chosen to listen to His Word. You have chosen to give time to His people. You have chosen to put yourself in the presence ng iba ring mananampalataya para maintindihan natin paano rin sila sumasamba. Kaya nga, everything should reflect God's holiness and worship towards Him. Ikatlong katotohanan mga kapatid, tayo ay pinapalahanan ng Kanyang
huling imbitasyon at babala. Mga kapatid, narinig natin na ito lahat. Itrato natin ito bilang huling imbitasyon ng Diyos. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Recently, mga kapatid, nag-post sa group chat namin yung isa namin kaklase. Last week, meron kami isang kaklase ng high school na namatay. So, few months ago, di ba, nagkasunod-sunod din yung mga kaklase, kaibigan na namatay. At the same time, dalawang estudyante ko, nung high school sila, ang ikinasal. Ang magsisimula pa lang ang kanilang buhay mag-asawa. Sabi ko, tumatanda na talaga ako. Kasi sabi ko nga sa kaibigan ko, I'm nearing the grave. Nandun ka na nakikita mo may mga tao na natatapos na yung buhay nila. At nakikita mo rin, may nagsisimula pa lang sa kanilang buhay. Diba? Pero, we should live our life as if this is a last invitation from the Lord. You have to live your life as if you will die tomorrow. Kaya nga isipin natin, kung bukas mawawala ka, ano ang aasahan mo? Kaya nga mga kapatid, actually habang nag-aaral tayo ng Book of Revelation, I've changed my prayer. Dati nanganalangin ako, Lord, please bless me more so that I could bless other people. Please give me long life so I could take care of my children. Ngayon ang prayer ko, ganito na lang mga kapatid. Panginoon, as you honor the things that I have done to you, count that as my righteousness for my children. Na pag tumanda ako, namatay ako, nawala ako sa buhay nito, huwag mo silang pabayaan. Ganon din ang prayer ko sa inyo mga kapatid. Na mawala man ako bukas, mabawasan man ang isang mag-preach dito sa harap, pero hindi kayo mawawalan ng pagkakataong marinig ang salita ng Diyos. Kasi mawawala ako dito, makakalimutan niyo ako, makakalimutan ako ng ibang tao, pero hindi dapat natin makalimutan yung katotohanan tungkol sa Diyos. Diba? Kaya kailangan, kung mabubuhay tayo araw-araw, nasasabihin natin sa sarili natin, babalik ang Panginoong Jesucristo. Mabuhay din tayo araw-araw na every day in our life, nagigising tayo kada umaga, na yun ang huling imbitasyon ng Diyos para sambahin natin siya. Yun ang huling imbitasyon ng Diyos para baguhin natin ang buhay natin. Yun ang huling imbitasyon ng Diyos para tumalikod tayo sa kasalanan. Every day we should think about that. Kaya ano ba sinabi sa ng Panginoong Jesucristo? Those who wish to follow me must deny himself and take up his cross daily. And we must be dead to our sins every day. Every day. Diba? Kaya nga, and I was rebuked as we continue this. When was the last time that I've taken a time na yung buhay ko, itatrato ko na huli, I will treat people kind. Kasi ito yung posibleng huling pagkakataon na makilala nila ang Diyos. Kaya nga nagre-reflect ako nung yung mga panahon may sasakyan pa kami at nagagalit ako sa mga kamote sa kalsada. Tapos sinasabi ng misis ko, nako, baka hindi na maging Kristiyano yan. Tapos sasabihin ko naman sa asawa ko, malay ba niya kung Kristiyano ako? Diba? Yung mga panahon nagsusungit ako sa customer service. Tapos sabihin niya sa akin, baka hindi na maging Kristiyano yan. Sasagutin ko siya. Malay ba niya kung Kristiyano? Diba? What if that will be the last time na yung buhay mo maging biyaya dun sa ibang tao? Again, kung araw-araw sa buhay natin, sasabihin natin na, kukumbinsihin natin na babalik ang Panginoong Jesucristo. At kukumbinsihin din natin araw-araw yung sarili natin na mabuhay ng banal. Kumbinsihin din natin yung sarili natin na ito ang huling imbitasyon ng Panginoon. And really,
kapatid, na-realize ko na parang binibilang ko kung ilan na yung mga kaklase kong namatay ng high school. Hindi na bababa sa 20. 2 sets na ng kamay yun, mga kapatid. Di ba, isipin ko, sandali, wala pa kaming 200 nung graduate kami. Pero nasa 10% na. Di ba, more than 10% na yung namatay sa amin. Di ba? As early as 16 years old, meron na kami 2 batch na namatay na. Diba? Bago pa, 2 weeks before kami graduate, 2 na kagad yung namatay kong kaklase. Isa sa ozone disco, isa sa leukemia. Tagal na nun. Ozone disco. Iba na yung nakatayo doon sa lugar ng ozone disco. May building na nakatayo doon. Pero isipin po ninyo, di ba? Tagal na nun. And until now, last week, another classmate died of cancer. Few months back, a classmate died sa the district mall dyan sa Imus habang nagsi-CR siya. Diba? Na-stroke, inatake sa puso. Diba? Habang nasa CR siya sa the district mall sa Imus. Diba? And I'm really thinking, mga kapatid, kailan? Diba? Kailan darating? Pero in one way or another, as I look the book of Revelation, excited rin ako. Excited din ako mamatay. Alam niyo kung bakit? Parang minsan nagkabiroan kami tungkol sa mga utang. Sabi ko, sige, umutang ka lang ng umutang. Pag namatay ka naman, para naman maiisip mo na yung umutang. Diba? Diba? Sorry, maling idea. Pero nagkabiroan lang po kami ng mga kasama namin sa office, di ba? Parang sabi ko, parang minsan yung mga iisipin ng ibang tao, ayaw mong gawin to kasi nahihiya ka sa iisipin ng ibang tao. Sabi ko naman sa kanila, as if naman madadala mo sa libingan mo yung kahihiyan na yan, di ba? Ano bang bagay na nagawa ko sa mundong ito? Hindi mo na maiisip pag namatay ka na. Di ba? Kaya ano pa bang dahilan para hindi tayo mag-respond dun sa invitation ni God? Kaya mga kapatid, every day in our life, treat it as a last invitation from God. Kaya, sabi rito, mga pagsubok sa tukso, mapalad ang mga nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok dahil pagkatapos niyan, mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Kung alam natin na meron na tayong buhay na walang hanggan, treat this day ng pagtrato sa ibang tao would be a blessing to them. Kasi yung posibleng panahon na makita nila yung kabutihan sa atin, yun din yung posibleng huling pagkakataon na huling imbitasyon sa kanila na sila ay magbagong buhay. Diba? Kaya nga mga kapatid, we have to live our life. Kaya, bagamat lubos ang habag at grasya ng Diyos, isipin natin may hangganan ang lahat. May hangganan kung kailan ito pwedeng tanggapin. May hangganan kung kailan tayo pwedeng maligtas. Sa katuparan ng kanyang pangako, kailangan niyang tapusin ang kasamaan. Evil needs to be wiped out. So, ibig sabihin, pag tatapusin na niya ang kasamaan, matatapos na rin ang pasensya ng Diyos. Diba? Kaya, ito yung sukdulan ng bagay na to. Yung sukdulan ng lahat ng ito. Kaya nga mga kapatid, I'm really glad, ako rin mismo, na as I look into the book of Revelation, marami rin nagbago sa isip ko recently. Marami rin nagbago sa mga panalangin ko araw-araw. Na makikita ko ang lahat ng ito as a blessing, pero hindi ko siya i-take advantage. Kukunin ko ang lahat ng ito as a last invitation from God. Diba? So kung halimbawa, in my suffering, in my relationships na hindi maganda, na mga pagkakataon kailangan mo ihingi ng tawad sa ibang tao, it might be a last opportunity as well for others to know the forgiveness of God. Kaya, mga kapatid, napapaisip ako, ilan pa ba yung mga taong kailangan mong hingihan ng tawad?
And napapaisip din ako sa relasyon ko sa nanay ko, sa relasyon ko sa kapatid ko, sa relasyon ko sa ibang kamag-anak. Recently, umuwi yung nanay ko ng probinsya para bisitahin yung kanyang mga kamag-anak. Akala ko naman magbabakasyon siya. Pag uwi niya dito, naku, sa dabakmak na mga reklamo ang kanya. Alam mo, yung pizza mo to, alam mo to, tiyahin mo na to. Di ba, parang, umuwi ka pa ng probinsya. Sa susunod mo kailangan umuwi ng probinsya. Di ba? Parang, I mean, imbis na ma-relax siya, ako din nasi-stress na pag-uwi niya na problema rin yung dala niya. Pero, you have to understand, mga kapatid, I have to be patient to my mother as well. Kasi, hindi ko rin naman sasabing perfecto akong anak. Diba? Hindi ko rin naman pwede i-claim na perfecto rin yung kapatid ko. Diba? So, let us treat our life every day as a last invitation. So, let me end with this, mga kapatid. Pagbulayan natin, hanggang saan mo kayang isuko ang lahat para tanggapin ang katotohanan ng kanyang pagkakas. One thing that you have to understand, kung gusto mong tanggapin na babalik si Kristo, marami kang isa-sacrifice sa buhay. That's one thing that you have to do. Kung naniniwala ka na babalik siya, huhusgahan ka niya sa lahat ng ginawa mo, ano ang kaya mong isuko ngayon para tanggapin ang katotohanan na ito? Ano ang kaya mong isuko para ang katotohanan ito totoo din sa ibang tao? Kung naniniwala kang babalik si Kristo ngayon na, ano yung kaya mong isuko na ngayon para yung iba maniwala rin sa katotohanan ito? Kaya itanungin natin, paulit-ulit mo itanong sa sarili mo, handa na ba ako sa kanyang pagbabalik? Handa na ba ako sa kanyang pagbabalik? Manalangin.